Muling pagtaas ng presyo ng langis sa ikatlong linggo ng Nobyembre. Ating pag-uusapan kasama si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director Rino, magandang tanghali po. Good afternoon po sa ating programa at sa ating mga kababayan po. Sir, ano po yung pangunahing reason kung bakit muling tumaas ang presyo ng gasolina at diesel ngayong ikatlong linggo ng Nobyembre at gaano kataas po ang oil price hike ngayong linggo? Ang ating continuing factor yung ongoing US sanction kay Russia, affected na ho talaga ang supply ng Russia. Kasama pa ho dyan yung nangyayaring problema ng Russia with Ukraine. So affected na rin ho ang target ng Ukraine ay kasama na ho yung mga oil refineries. At the same time, si Iran ho exporting around 2 million barrels per day, affected na ho din nung US sanction. Kasama na rin ho dyan yung announcement latest ng OPEC Plus na baka next year. So ngayong November, December, nagbaba na ho sila ng increases to more than 130,000 barrels. In the middle of this year, it used to be around 500,000 barrels ang mga increases nila per month. Pero bumaba na ho for the past 2 months. At mukhang next year baka hindi na ho sila mag-increase, We're talking about the increase kasi yun sana ang sumasalo dun sa na-affected volume of export na nanggagaling ngayon kay Russia at Iran na natatamaan ng US sanction. But at the same time, parang may agam-agam ho na next year baka wala na hong increase na gawin ng OPEC Plus. Sir, baka may nagtataka o nagtatanong lang, sabihin nila, hindi po ba merong dineclare na state of national calamity? So, ano po ba yung sakop ng state of national calamity in terms of yung crudo po? Yung Price Act identified only 2 products. The household LPG, which is the 11 kilogram cylinder and below. At kasama ho yung pangalawang product, which is kerosene. Hindi ho kasama yung gasoline and diesel. So, starting nung declaration ng national calamity, state of calamity, effective ho for the next 15 days at that time, effective ho ang price freeze doon sa diesel, sa kerosene and household LPG. However, yung Department of Energy nakipag-usap po sa mga oil company at pumayag naman ho ang mga oil company na from November 11 to 17, at that time, way back 2 weeks ago, hindi ho in-implement ang increase even to the gasoline and diesel products. So maliwanag ho yun. Ang Price Act kasama lang ho household LPG at kerosene. Napakiusapan ho natin na from November 11 to 17, wala rin hong galawan dun sa price ng gasoline and diesel. So, ngayon kasi, beyond na ho yun sa voluntary agreement lang naman yun ng mga oil company. Kaya, naging effective na ho uli ngayon ang increase doon sa gasoline and diesel. Ayan, malinaw. Maraming salamat po sa paglilinaw. So, nandito na tayo sa ikatlong linggo, November 18, at meron na ngang pagtaas sa presyo ng diesel at saka gasolina. So, ano naman po yung immediate measures ng Department of Energy para maibsan po yung epekto ng sunod-sunod na oil price hikes sa mga motorista pati po sa mga transport group? Ang atin ho talaga dito dahil deregulated ito at hindi ho tayo naglalaan ng across-the-board subsidy. Ang atin ho pinapasalamatan sa private sector kasi wala hong hinto ang private sector sa pag-o-offer naman ng discount, especially to the public utility vehicles. In fact, marami akong nakikitang gasoline station na nag-o-offer ng PUV lane, yung public utility vehicle lane, para automatic pag pumasok ka doon at utility vehicle ka, public utility vehicle ka, pwede ka naman mag-avail nung
discount. Wala hong hinto yan at pinapasalamatan natin ang mga oil company dyan. At sa side naman ng government, meron ho tayong fuel subsidy program. Kaya lang, ang nag-i-implement ho nito, hindi Department of Energy, kundi yung LTFRB for the public transport at yung Department of Agriculture, yung fuel subsidy naman sa farmers and fishermen. So, sa update ho, mukhang kailangan ho matanong ho natin ang dalawang agencies na yon sa kanilang pag-i-implement no. Kasi ang trigger ho na $80 Dubai crude oil price ay matagal na hong naabot yan, matagal na hong na-trigger yan at inaasahan ho natin na nagsimula na sila. Even way back January, nagsimula na sila sa pamimigay ng subsidy program ng government. Director, ano naman po yung hakbang na ginagawa ng DOE para ma-ensure po na tama at pare-pareho po yung pagpapatupad ng presyo sa mga gasolinahan at wala pong mananamantala o mamanipulate po ng presyo? Well, ang nakakasaya nga dito kung susumahin ho natin yung actual announcement ng mga oil company, umaabot na ho ang increase no ng almost 20 peso for gasoline per liter ang increase since January no. But if you notice no, yung ating price ay nasa 57 pesos parang per liter. So dahil nga sa nangyayaring competition no sa baba, hindi ho nasusunod in toto yung amount of adjustment since the beginning of this year. Na sinasabi ng iba ay 20 pesos na per liter ang gasoline, for example. Pero ang presyo pa rin ho natin per liter ng gasoline ay nasa almost 56 to 57 pesos per liter. So, ang sinasabi lang ho natin dyan is sa larangan ho ng competition sa ground, hindi ho na nasusunod talaga yung pag-i-increase niyan. So, supposedly no, kung inad na lang ho natin yan, more than 100 pesos na dapat ang pump price. Ang estimate ho namin, nasa 116 pesos. Pero ang prevailing common pump price natin ay nasa 57 lang. I think ang maganda dyan sa mga sunod-sunod na increase, pagdating ho sa ground, may competition pa rin ho. In toto, hindi ho nila kinakaya na i-implement. Otherwise, ang laki na ho. It used to be sa amount namin ng estimate, ang common pump price should have been 116 pesos to 117 given na ang in-increase ng ating common pump price ay umaabot na dun sa ganung taas no sa sunod-sunod na pag-i-increase, pero ang common pump price na prevailing lang because of the regulated system at competition na nangyari, nasa 56 to 57 pesos per liter lang. So kahit papaano pala medyo hindi naibsan din at hindi gaano kataas yung mga pagtataas ng presyo ng gasolina at saka ng diesel. Pero nabanggit nyo yan, Director, habang papalapit po ba ang Pasko, meron pa tayong aasahan na malaki talagang price increase? Well, dahil sa sinabi ko no na existing naman yan, hindi mawawala yung mga reason kanina. I think ang safe to say na ang elevated na price at 56, 57, hopefully hindi pa natin sigurado kung hanggang saan mag-i-end, but we hope na hindi umabot ng 60 no. Diyan ho kasi ngayon ang ating situation no, nasa elevated price ho tayo ng from 55 to up to 60 pesos. So diyan ho maglalaro ang inaasahan natin na magiging price until ma-resolve ho yung mga issues kanina na medyo wala tayong control. Yung sanction ng US, hindi ho natin makontrol. Yung OPEC Plus, kung mag-decide sila ultimately na hindi na sila mag-i-increase, magiging tight ho ang supply. So, I think safe to say is nasa elevated price ho tayo na kung saan tayo ngayon, nasa 56 tayo ngayon, 57. Hopefully hindi na ho kasi unti-unti na natin ina-absorb yung mga effect ng sanction na yan at hindi na ho ganun siguro ka-sustained yung magiging increase. But definitely, it will not immediately go down. Kasi nandyan pa ho yung mga problema na kinakaharap ng oil supply.
Ayan, nababanggit niyo po yung mga dahilan kung bakit talaga nagtataas ang presyo ng crudo, yung Russian sanctions, yung desisyon po ng OPEC at OPEC Plus sa kanilang production output. Pero siguro tanong na mga kababayan, Director Rino, sa Pasko po ba matitiyak na sapat ang supply po ng ating crudo? Dahil alam po natin na tumataas po ang demand kapag holiday season. Hindi ho affected masyado ng season yung ating oil supply kasi ito namang seasonality na to, expected na ho ito ng market eh. So, ang hindi ho talaga natin nakokontrol ay yung mga biglaang decision ng mga malalaking bansa. At yun ho ang mas lalong nakaka-apekto, hindi yung seasonality, no? So, inaasahan lang ho natin na itong effect would still be largely affected yung price dahil sa nangyayaring geopolitical actions, no, ng mga bansa rather than the Christmas season. So I think what I've said na nandun pa rin sa range na elevated at relatively baka mag-stay ho dyan until ma-resolve yung mga issues ng supply ay hindi ho naman tayo magkakaproblema sa supply ng agad-agaran. Yun nga lang, medyo mataas lang ho talaga ang level ng price. Ayan, bilang panghuli na lamang po, Director Rino, mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga ginagawa po ng gobyerno para po maibsan po yung impact ng pagtataas po ng presyo ng gasolina at diesel. I would like to emphasize na lang siguro na yung tuloy-tuloy nating coordination, no, at discussion with the oil company. Bigyan ko na lang idea ng konti sa price. Why we are up 58 pesos sa diesel price na common pump price, no? Ang landed cost kasi niyan umaabot ng almost 35 pesos. Merong taxes so kasi diyan na almost 11 pesos. At merong CME, yung biofuel, na almost 5 pesos. So, ang natitira ho sa recover ng oil company ay umaabot ho ng around 7 pesos. So, out of the 58, 7 pesos ho ang kinukuha ng oil company. Pang-recover ho nila sa operation nila at sa profit margin. The rest, napupunta ho yun pambayad ng imported fuel at 34, 35. Taxes na almost 11 pesos. Biofuel na binabayad natin dito sa domestic producer natin na galing crude coconut oil, no? Almost 4 pesos to 5 pesos. So, yan ho ang component ng 58. 7 pesos na kinukuha ng mga oil company to recover operation and profit margin. Hindi na ho masama. Kasi napakalito yung 7 pesos doon sa 58 pesos na total pump price. Ang bulk ho talaga, yun hong tatlong other components. Imported cost, taxes, at saka biofuel. Ayan. Marami talagang factors involving the determination po ng presyo. Pero maganda pong malaman talaga po na meron talagang dialogo at intervention po ang gobyerno with the industry players. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Thank you, sir. Magandang hapon ulit sa lahat.